Quincy Olivari nagsalita na sa pag-waived ng Lakers. Open para pumirma sa ibang NBA team. Kumpirmado, Suns gumawa na ng trade. 4-team trade ang mangyayari. Nagmamadali na ang Heat. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Inanunsyo ng Los Angeles Lakers nung Huwebes na kanilang pinirmahan ng 6'11" center na si Trey Jemison sa isang two-way contract upang bigyang daan ang bagong manlalaro na wave ng Los Angeles ang rookie guard na si Quincy Olivari. Si Olivari ay nakapaglaro lamang ng 2 NBA games bago siya ma-release, ngunit nag-average ng 17.2 points, 4.4 rebounds and 4.4 assists in 13 games for the G League team South Bay Lakers. Nakilala siya sa NBA World sa maagang bahagi ng kanyang karera matapos mag-viral ang kanyang mga komento ukol sa preseason tungkol kay Golden State Warriors star Steph Curry. Ngayon bilang NBA free agent, nilabas ni Olivari ang kanyang katahimikan tungkol sa kanyang pagkaka-release mula sa Lakers. Ito ay isang napakagandang karanasan lalo na't maging bahagi ng isang sikat na franchise tulad ng Los Angeles Lakers. Sinabi ni Olivari sa isang eksklusibong panayam kay Brandon Scoop B. Robinson. Dagdag pa ni Olivari, nagustuhan ko ang pagiging nasa pasilidad araw-araw kasama ang mga legend dahil nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong at matuto. Higit pa rito, na-enjoy ko ang pagiging malapit sa isang legend tulad ni LeBron James at makita kung paano niya ina-approach ang laro kahit sa mga preseason games na talagang kamangha-mangha. Ang pagkaka-release ni Olivari mula sa Lakers ay naging kontrobersyal dahil maraming fans ng Lakers ang naniniwala na mas may potensyal ang rookie guard kumpara sa dati niyang teammate na si Bronny James. Bukod sa kanyang impresibong per game averages sa G League, nagtala si Olivari ng 40.6% shooting from the 3-point range for the South Bay Lakers. Si Olivari na 23 taong gulang ay malayang makakapirma sa anumang NBA team ngayon. Ang 6'3" guard ay hindi napili sa draft mula sa Xavier bago siya pumirma ng two-way contract sa Lakers. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa batang ito? Sa sumunod na balita naman, ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang Phoenix Suns ay nakipagpalitan ng isang future 2031 unprotected first-round pick to Utah Jazz. Kapalit ng 3 first-round picks bilang resulta ng pagsakripisyo ng kanilang 2031 first-round pick. Nakuha ng Suns ang mga draft picks ng Jazz para sa 2025, 2027, and 2029. The 2025 pick ay ang hindi gaanong kanais-nais na first-round pick na pagmamay-ari ng Jazz mula sa Cleveland Cavaliers o Minnesota Timberwolves. Samantala, ang mga pick para sa 2027 at 2029 ay ang hindi rin gaanong kanais-nais mula sa Cavaliers, Timberwolves at Jazz para sa kani-kanilang taon. Ang agresibong hakbang na ito ng Suns at ng kanilang may-ari na si Matt Ishbia ay naglalayong muling punan ang nawalang draft capital na ginamit sa mga nakaraang trades, partikular na sa pagkuha kina Kevin Durant at Bradley Beal. Ang Phoenix ay nagawa ngayong hatiin ang kanilang natitirang tradable first-round pick mula 2031 and 3 first-round picks na nagbigay sa kanila ng kakayahang gamitin ang susunod na 6 na drafts para sa mga negosasyon sa panahong ito at off-season sa paggamit ng kanilang natitirang first-round pick sa 2031. Nagawa ng Suns na magbigay ng buffer para sa kanilang sarili sa paggamit ng draft assets sa hinaharap na mga trades. Dahil dito, mas nagiging malinaw ang layunin ng Phoenix na habulin ang Miami Heat superstar na si Jimmy Butler. Para sa Jazz, ang trade na ito ay nagbibigay daan sa prangkisa na ipagpatuloy ang kanilang rebuilding gamit ang mga draft picks na nakuha nila mula sa mga palitan ni Donovan Mitchell at Rudy Gobert para sa mas malaking halaga sa hinaharap. Ang isang draft pick sa 2031 from Suns na posibleng wala na sina Kevin Durant at iba pang superstars sa panahong iyon ay napakahalaga para sa anumang koponan sa liga. Ang Utah ay mayroon ng ilang first round draft picks para sa mga susunod na season, kaya't ang kasunduang ito sa Suns ay hindi negatibong nakakaapekto sa kanila sa anumang paraan. Matapos ang trade na ito, ang Utah ay magkakaroon ng kabuuang 11 first round picks sa susunod na 7 drafts. Para sa Phoenix, wala na silang kontrol sa kanilang sariling first round pick para sa susunod na 7 taon. Ito ang halagang binayaran nila upang habulin ang kanilang unang kampyonato. Ngayon, ang pansin ng Suns ay nakatuon sa paggawa ng kasunduan sa Heat para kay Butler. Sa mga first round picks
picks na kanilang hawak, pati na rin ang no-trade clause ni Bradley Beal, may kakayahan ng Phoenix na buuin ang mga piraso upang magtagumpay sa isang 3 o 4 na team na trade para kay Butler. Si Jimmy Butler ay nakapaglaro na sa 2 laro para sa Heat mula nang matapos ang 7 larong suspensyon na ipinataw ng kanyang team. Ngunit hindi bumagal ang mga pagsisikap ng front office na makahanap ng trade para sa hindi masayang star player. Sa katunayan, sinabi ni Brian Windhorst ng ESPN sa pinakabagong episode ng kanyang Hoop Collective podcast na mas tumindi pa ang determinasyon ng Miami nitong mga nakaraang araw upang maisakatuparan ang isang kasunduan. Mula nang makipagpulong si Jimmy kay team owner Mickey Arison noong Biyernes, walang duda na tumaas ang mga talakayan ukol kay Jimmy Butler, sabi ni Windhorst. Nagtungo sa bagong antas ang Heat pagkatapos ng pulong na yon. May tumawag pa sa akin mula sa isang team noong Sabado at sinabi, "Hey, kausap lang namin ang ilang koponan. Sinusubukan naming bawasan ang salary cap. Bigla nilang itinigil ang aming mga tawag para gumawa ng mas malaking bagay," sabi nila. Ano ang nangyayari? At sinabi ko, "Hindi ko alam." Pero iniisip ko na may kinalaman ito kay Butler. At hindi lang ito direktang trade kay Butler, kundi 3 o 4 na team na trades. Ang punto ay, naniniwala akong seryoso talaga ang Heat. May higit pang 2 linggo ang Heat bago ang trade deadline sa Pebrero 6 upang maghanap ng solusyon. At may mga ulat na maraming koponan ang nagpapahayag ng interes na maging facilitator sa isang 3 o 4 na koponan na trade scenario. Gayunpaman, tulad ng madalas mabanggit sa mga nakaraang linggo, mahirap i-trade si Butler dahil sa kanyang salary na $48.8 million. Ang kanyang sitwasyon sa kontrata ay may $52.4 million player option para sa susunod na season at sinasabing gusto pa niyang mag-extend sa edad na 35 taong gulang. Marami sa mga team na sinasabing interesado sa veteranong forward kabilang na ang Suns na limitado ang kakayahan na mag-offer ng mga pirasong gusto ng Miami tulad ng win-now players na may short-term contracts. Ang anumang deal ng Phoenix para kay Butler ay halos tiyak na kailangang isama si guard Bradley Beal na may mas mataas pang cap hit kaysa kay Butler at nasa ilalim ng kontrata pa para sa 2 season pagkatapos nito. Hindi ito kaakit-akit para sa Miami kaya't kailangang maghanap ng ikatlong team na handang kunin si Beal. Bukod dito, kailangang pumayag si Beal sa trade dahil sa no-trade clause na nasa kanyang kontrata. Ayon kay Fred Katz ng The Athletic, hindi pa humihingi ang Suns ng opinyon ni Beal ukol sa anumang posibleng trade. Sinabi ng isang source na pamilyar sa iniisip ni Beal na handa ang 3 beses na All-Star na i-waive ang no-trade clause para sa tamang sitwasyon. Idinagdag na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang manalo. Nang matrade si Beal mula Wizards patungong Suns noong year 2023. Open din siya sa posibilidad sa paglipat sa Heat pati na rin sa mga West Coast teams tulad ng Warriors, Kings, Lakers at Clippers ayon kay Katz. Anong masasabi niyo mga kaibigan, saan kaya nararapat si Jimmy Butler at Beal para sa isang team na gusto agad manalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still